Ayan, good morning po, Saturday class. Welcome po sa atin pong subject na Project Apollos. At natalakay po natin na nakaraan na distinguish natin yung different kinds of figure of speech. Ano po? Nandiyan ang simile, nandiyan ang metaphor, metonymy, synecdoche, hypocatastasis, personification, euphemism, anthropomorphism, zoomorphism, anthropopathism. So, yan po yung mga iba't ibang mga uri na tinatawag na figure of speech. Sa Tagalog uli, ano to? Figure of speech? Alala niyo yung sinabi ko? Tayutay. 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 Na figure of speech sa Tagalog no? Ngayon po, ang pag-usapan natin ay figuring out the figurative. Ayan. Sige po, tayo po muna humingi ng gabay sa Panginoon. Pastor Romel, open us in prayer. Tayo po yung nagalangin, pag-akilan Diyos, maraming salamat po Lord sa mga ito. Hiningi po namin po Dear Lord, ang pagkilos ng mga pamilyan, tulad yan sa aming ginagawa. Pinalakas po namin sa iyo, Panginoon, ang bishop po Lord, ang magtuturo, para po sa mga Panginoon, yung mga natutulungan niya, yung may bahagi po sa mga isa. Pinalakas namin, ang salita ng po ninyo, ang mga papaganda ng Lord, ang mga kasama ng Diyos. Pinalakas po namin, Ama, sa kami sa Lord ito, natulingan na pinagpala. Kaya na sa inyo ko namin malutin ang mga tiwala na ito, maging po sa live stream namin, kayo po ang pala. Narito po ito, ay matutulog. Sa inyo ko namin pinamahal na gawain ito, ang sama ko namin, hindi sa mga ito. Amen. Magkana yung ano? Okay. Figuring out the figurative. So, ano sa Tagalog do? Figuring out the figurative. Ano po, pagkatapos po ng figure of speech, 20, same ba yung mga pages natin? 29 sa akin. Okay. So, paano raw po natin malalaman kung ito raw po ay figurative speech, ano? Mga basihan, mga pamantayan, para mag-gauge natin kung ang mga talata, konteksto ay masasabing figurative, no? Ito po, sabi nga, what happens when the plain sense does not make common sense? So, ang tanong, are there any rules that govern when we should interpret odd expressions figuratively and when we should take them literally? So, ano raw po mangyayari kung yung tinatawag na dapat ay plain sense, ano? Kasi ang unang approach po sa pagbabasa ng Bible, pagbibigay na interpretation, literal. That is the first approach. Ngayon, kung yung plain sense na ito ay para bagang meron po tinatawag na hidden, gamitan po natin ang tinatawag na sentido común, common sense. Di ba? So, meron po mga rules to govern kung paano po natin masisipat muna at mabibigyan ng interpretation yung mga figure of speech na ito. No po? So, here are 10 principles that will keep you out of the worst kinds of trouble. Ito po yung makapagbibigay sa atin para hindi ito malagay sa alanganin. Ano po? 10 principles for us to keep out sa tinatawag na worst interpretation or wrong interpretation. Ano po? Ano yung 10 na ito? Medyo mahaba-haba yan, 10 yan. Matapos sana natin hanggang alauna. Una, use the literal senses or sense unless there is some good reason not to do or to, no? Sabi na, no, sa Tagalog,
Ang unang approach nga po sa Bible, literal. Maliban na lang kung meron pong dahilan, ano po? Meron kang sinatawag na good reason, tama? O tamang dahilan para maging hindi literal 'yan, ano po? In reading the Bible, we have to assume that the writers were normal. Good morning po. No? O, yan po, no? Sa pagbabasa po natin ng Bible, ano po ang ating dapat na maging kaisipan? No? Yung mga writer, nasa normal na sitwasyon, normal na kaisipan. Hindi po sila na nasa trance, na parang sinapian. Di ba? When they were inspired by the Holy Spirit, nasa normal na kaisipan po sila. So, yun po yung dapat po natin masipat, ano? So, rational people who communicated in the same basic ways that we do. So, yun po yung mga author, no? And yet, time and time again, people spiritualize the text, trying to make it say everything but what it plainly says. So, yan po. Kumbaga sa ano kasi isang pangungusap, ini-spiritualize. Diba? Like for example, yung account na yon, sabi ni Kristo, let us go to the other side. No. Sample yon. So, ini-spiritualize nila. Which is literal yun. From here, pupunta tayo sa kabilang ibayo. Sasabihin naman ng iba na ini-spiritualize nila, mula dito sa lupa, punta tayo ng langit. Di ba ginagano na yung spiritualize, ano? Pero yun ay isang literal na pangyayari sa buhay po ng ating Panginoon Jesucristo sa ministeryo nila. Let us go to the other side. Sa kalagitnaan ng kanilang travel, may dilubyo nangyari. Di ba? May bagyo na dumating. So, yun. Pero nagsimula doon sa ano, minsan isang talata lang eh. Let us open our Bible in the book of, sinabi yun, let us go to the other side. Nag-preach na. Yun na yung talata niya. So, yun po yung nagiging ano. Kaya nga, pag literal, maliban na lang kapag ka meron kang dahilan o meron kang nasisipat, parang hindi literal ito. Di ba? Isa pa po, basa po, Psalms 91 verse 4, 91 verse 4, awit. Psalms 91. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. So, ano yan? Literal? Tingnan muna natin kung literal. Sa literal, sino tinutukoy? Si Lord. Tama ba? Ang Diyos. Anong gagawin ng Diyos? No? He will cover you with His feathers. Ibig sabihin, may mga balahibo ang Panginoon. Ano yung pak? No? Kung literal, ano? May pakpak pala ang Panginoon. Diba? At yun ang magko-cover sa inyo. Sabing gano'n, ano? So, and under His wings, ibig pa pala, pakpak wings no? No, doon sa yung mga feathers, balahibo. No? Balahibo ng pakpak. So, you may seek refuge. Literal o hindi literal? Hindi literal. O, di ba? Kasi kung parang iisipin mo, ang Diyos pala parang manok. Di ba? Pag umuulan, tuk, tapos tatakbo yung mga sisiw, tapos gaganyan niya yung kanyang pakpak. Di ba? Cover them, no? So, yan ay figure of speech. Ano lumalarawan doon? Ano kumakatawan? What does feathers and wings na tumutukoy doon?
Anong proteksyon? Di ba? Siya yung ating magbibigay ng tinatawag na proteksyon. Parang katulad ng inahing manok sa kanyang mga inakay. Amen? So, kailan mo mararanasan ang proteksyon diyan? Kailan mararanasan ng mga inakay ang proteksyon? Nasa pangalan ko. When they were in trouble? Ano pa? Kailan? May mga problema, mga pagmumura. Pag may mga pagsubok. Ano pa? Kailan? When they will experience protection. Like for example, yung mga mga sisiw sa inahing manok. Kapag lumapit sila sa Tinatawag yan yung kanya mga inakay. No? Pagka meron danger. So, ito naman mga inakay, kailangan magsitakbo. Mararanasan ng protection when they were, o when they are, di ba? Doon sa tinatawag na malabay na pakpak ng ating Panginoon. No? So, yan po ang isa sa tinatawag na paraan. Isa lang yan sa 10 na pag-uusapan natin. Figuring out the figurative. Number 2, use the figurative sense when the passage tells you to do so. Ayan. Gamitan daw po ng tinatawag na figurative o figure of speech. Kung ang talata ay talagang nagsasabi sa iyo, na po, na ito nga ay may implikasyon na ito po ay figure of speech. Sabi nga po, some passages tell you up front that they involve figurative imagery. For instance, whenever you come across a dream or a vision, you can expect to find symbolic language because that's the language of dreams. Po. So, like for example, basa po, Galatians 4:24 to 26. Sabi ng Galatians 4:24 to 26. Ito'y isang pag-aambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ang lipa ng mundo ng Sinai at pinatatawa ni Hagar at ang kanyang mga anak. Sa bawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia. At larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siyang ating ina. Okay. Literal or symbolical or figure of speech? Ano yan? Is it literal? O ano? symbolical. Merong merong symbolical, Ano dyan ang literal? To compare with Genesis 16:21. Genesis 16:21. Ano ba yan? Genesis 16 siya. Yes. Hanggang 16 lang po yun. Hanggang 16 lang. Ah? 16 lang din po. 16 lang po ang verse. Ano ba 'tong Yung tungkol sa asawa ni Abraham, chapter 16 ba 'yan? 16:15 lang 16. Check nyo rito. Sarah, ito naman yan 16:1 lang pa. Now Sarah, verse 1, Abram's wife and born him no children. And she had an Egyptian maid whose name
was Hagar. Hagar. Diba? Tama ba? So Sarai said to Abraham, "Now behold, the Lord has prevented me from bearing children. Please go in to my maid. No? Perhaps I will obtain children through her." And Abraham listened to the voice of Sarai. Okay. To compare dito po sa Galatians 4:24. Dito po sa Genesis chapter 16, literal ba? Literal? Anong literal diyan? Ang literal po diyan, si Abraham merong 2 asawa. Di ba? That is literal. Wala na symbolical diyan. Di ba? Wala na paghahambing. Pero sa Galatians chapter 4 verse 24 hanggang 26, merong figure of speech no? Referring to Sarah. Sino daw si Sarah? Asawa ni Abraham. So, pero ano yung binabanggit diyan sa Galatians chapter 4? 4:24 hanggang 26. Balikan natin 'yon. Ano? Dalawang tipan. So, dalawang covenant, ano? Kumakatawad si Sarah saan? Sa dalawang covenant na ito. Covenant of ano? For 24 to 26. Check nyo. Si Hagar sa Sinai, tapos si Sarah sa Jerusalem. Okay. So, si Hagar saan daw? Dito sabi no? Sabi nga, this is allegorically. Verse 24, ano? Speaking for these women are 2 covenants. Diba? Allegorically. Yun ang sinasabi, no? Speaking for these women are 2 covenants. One proceeding from Mount Sinai, bearing children who are to be slaves. And she is Hagar or Hagar. No? Allegorically speaking. Now, this Hagar is Mount Sinai. Diba? In Arabia and corresponds to the present Jerusalem. Verse 25, ano? She is in slavery with her children. But the Jerusalem above is free. She is our mother. For it is written, "Rejoice, barren woman who does not bear, break forth and shout who you are, no? Not in labor. For more innumerous are the children of the desolate than of the one who has a husband." Okay. Kumakatawa si Sarah, New Covenant. Tama? Si Hagar, Old Covenant. Yun po yung allegorically speaking. Ano po? So, mamaya mag-check natin kung ano ibig sabihin ng allegorically speaking. Pangatlo po, use the figurative sense if a literal meaning is impossible or absurd. No? Ano raw? Sa Tagalog? Gamitan daw po natin ang tinatawag na figurative sense. Kailan? Kung ang literal na kahulugan ay ano raw? Imposible na ano? Na maabot. No? Reaching, ibig sabihin kasi ng absurd, not reasonable. No? O yung kahulugan ay para bagang hindi katanggap-tanggap. No? Okay? So, this is where we need
some sanctified common sense. God does not shroud himself in a knowable mysticism. When he wants to tell us something, he tells us. He doesn't confound us with nonsense. However, he often uses symbolism to make his points, yet he expects us to read them as symbols, not absurdities. What does it mean, absurdities or absurd? In Tagalog, the word absurd. Other meaning kasi, not reasonable. Ha? Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap. So, kaya pagka ganon, instead na literal, kaya gamitan po natin ang tinatawag na figure of speech. Pa? Madalas kasi nagagamit kasi natin pagka hirap tayo interpret Deuteronomy 29:29. Di ba? Kaya lang naman pala gagamitin ng yung Deuteronomy 29:29, kaskas yan na ginagamit natin pag hindi natin maintindihan. Di ba? Pero meron pa rin konteksto ang Deuteronomy 29:29 eh. Di ba? Tingnan niyo yung context ng 29:29. Sinabi niya sa mga Israelita eh. No? At sa akin palagay, hindi yan angkop na ginagamit ng mga hindi nakakaintindi o maintindihan. Kasi may context po yun bakit binanggit ang 29:29 ng Deuteronomy. So, babalikan natin yan. Number 4. Use the figurative sense if a literal meaning would involve something immoral. Yun. Kailangan daw po gamitan ng figure of speech. No? Kapag ka meron ka na sisipat diyan na para bagang immoral, ano? Ito po, halimbawa, Matthew 5:29 to 30. 5:29 ng Matthew. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala sa sumasangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay magubid sa impyerno. 30. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala pa ang isa sa masangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Okay, so yan ang sinasabi, no? Ano yung ano diyan? Literal? Di ba? Sabi ni Pastor, putulin. Figure of speech, ano? Sabi nga uli sa English version, no? 5:29 ng Matthew. Okay. Immediately, sama ba to? The flow of your blood, ito ba to? 5:29. Mark pala itong binabasa ko. Kaya pa. Ito, Matthew 5:29. Yan. If your right eye makes you stumble, tear it out. No? Ano sabi? Dukitin mo. At matapos mong dukitin, throw it from you. Dukitin na, tapos throw it from you. Yung sabi na ano no? Bakit? For it is better for you to lose one of the parts of your body. No? Ano your right eye? Or your eye, di ba? Than for your whole body to be thrown into hell. No? Dukitin mo, tapon mo. No? Mas mainam pa raw na merong na may bawas ang katawan mo pero punta ka naman ng langit.
Diba? Verse 30, if your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you, for it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body go into hell. No, mas mainam na putol. Diba? Kaysa naman buo. Punta ka naman ng impyerno, buong katawan mo sunog sa impyerno. So ano ibig sabihin po nito? Is it literal? Not literal. No? So kasi po ang pang-apat na batayan for us na makita natin figure of speech siya. Sabi nga, use the figurative sense if a literal meaning would involve something immoral. Ano yung immoral diyan? Immoral. Ano yung involved ng immoral diyan? Yung cause of sin. 'Di ba? Yung ano yun? Paninilip. 'Di ba? O pagtingin sa mga bagay na ano, nang may kalaswaan, 'di ba? O kaya pagnanakaw. Sa pera. 'Di ba? Immorality 'yan, 'di ba? Mga ano 'yan, mabigat na kasalanan 'yan eh. Pero oo. So pag pinutol mo, okay ba 'yon? Pwede naman, pwede bang putulin? Literal? Para matigil? Actually, kahit putulin mo 'yan eh, puso ang usapan diyan eh. 'Di ba? Kahit tanggalin mo mata mo, kung marumi puso mo, marumi ka pa rin eh. Tama ba? So hindi siya literal. Kasi pag sinabing dukutin o putulin ito yung tinatawag na self-harm. Yung pagpaparusa mo sa sarili mo. Meron bang iniutos ang Bible in connection to sa batas ng self-harm? Meron? Pagbabawal, like for example, yung pagsira sa sarili. May kalata kayo na alala? Kayo ay templo ng Diyos. Yes, di ba? So bawal putulin. Di ba? Bawal dukitin. Di ba? Bawal sirain ang templo ng Diyos. 1 Corinthians. Pagandahin din siya. Oo. Pagandahin. Pagandahin. Bawal din ba yun? Yung pagandahin, magpatangos na ito. Bawal. Kaya maganda mo sa po yan. Yun big issue yan no? Pwede ba yun? Magpalipo? Magpatanggal, magpabawas-bawas ng dapat bawasan? May pera ka naman? Ano yan? Debatable na naman yan. Different view. Basa po. 1 Corinthians 6:19 to 20. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pag niliteral mo siya, yung 5:29 ng Matthew hanggang 30, kinakalaban mo itong talata na to. Contradiction sa ibang talata. Bawal ang saktan ang sarili. Lalo nang bawal ang magpakamatay. Kasi may mga Kristiyano nagpapakamatay. Kristiyano ang nagpakamatay. Meron ako nabalitaan ganun. Oo. Treasurer pa yun ng church. Dahil na overwhelming problema. Hindi kinaya. Paano yun? Mapunta na yung impyerno o langit? Di ba? Bawal nga yung sinabi, you are the temple of the living God Di ba? Yun pa kayang kitlin mo yung sarili mong buhay. Wala kang rights. No? Ito po yung kinakalaban ng Matthew 5:29. Kaya hindi po siya literal. No? Figure of speech po talaga siya. Amen? Ganun din po yung sa Bishop, yung hindi ka payapaan ng dala ko. Hindi patawain na
Oh, yan, papasadahan natin yan. Ito yan, meron yan. Dala-dala. Yan yung, tingnan natin kung ano ba tayo. Kasi maraming mga pastor, nung 70s, 80s, Hindi may paliwanag. ginamit yan eh. Iniiwan nila literal yung kanilang pamilya. Nagmisyon. Diba? So, dagdag ko lang. Deuteronomy 14:1. Chapter 14 ng Deuteronomy, verse 1. Kayong mga anak ng Diyos, hindi ninyo si Yahweh. Kung isang mahal sa buhay ay mamamatay, kung ninyong hihiwain ang inyong sarili, ni aahitan ang inyong loob upang ipakita lamang na kayo niluluksa. Oh. Kita nyo, meron talagang talagang yung pag-iingat sa katawan, Sabi po you are the sons of the Lord your God. You shall not cut yourselves, nor shave your forehead. Anong cut yourself? Ano sa Tagalog ulit yun? Hiwain, yung maghiwa sa kanilang mga sarili. Oh. Ay magpagupit. Ito literal, magpapakalbo sa di magpakalbo. Bawal magpakalbo. Yung mga mata. Dahil sa mata. O, di ba? Unbiblical talaga. Kaya, hiwain mo nga yung sarili mo, bawal na sa lumang tipan. Ay, yung pa kaya dukitin mo yung mata mo. Makasunod ka lang sa kalooban ni Lord. Putulin mo yung kamay mo. Pag pumunta ng church, wala ka pa yun. Oo. Actually, meron, kaya ngayon na nakakatakot sa mga nag-i-interpret. Yung literal, ginagawa nilang figure of speech or symbolical. Yung symbolical, yung mga figure of speech, ginagawa nilang literal. Katulad yan, pag ginawa mo literal ang Matthew chapter 5, verse 29 to 30, di pagbabalik ng mga miyembro mo, wala nang mata. Bawas na kamay. 20% naman daw. Kasi mga pita. Ang sabi doon yung cause ng kasalanan. Paano ang cause ng kasalanan? Yung ari niya. Yung toy-toy niya. Di ba? Yung babaero, di ba? Yung mga babaero. Oh. Putol. Di ba? Oh, kaya nga. Common sense, Ang tawag doon ng dating professor namin, use your UTEK. UTEK. In other words, use your common sense. Gamitan mo ng utak. Di ba? Okay. So, kasi ang problema talaga, it is not all about parts of your body. Tama ba? Hindi yung mata Hindi yung kamay. The problem, sabi nga, the heart of the problem is the problem of blank. The heart of the problem is the problem of the heart. Tama, di ba? Ang puso ng problema ay walang iba kundi ang problema sa puso. Di ba? Yung heart ng tao. Basa Mark 7:21. Marcos 7:21. Sabi ron? Kapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmula ang masamang isipang nagbudyok sa kanyang upang makiapid, magnakaw, pumatay. Puso talaga The heart of the problem is the problem of the heart. Kaya hindi naman para sa bishop. Sa pagbibigay. Puso pa rin. Oo, di ba? Puso yan Sabi po sa verse 23, Yes. lahat naman sa mga bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Di ba? For from within, mula sa loob, mula sa puso ng tao, sabi nun, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. Binanggit na lahat All these evil things proceed from within and defile the man.
All. Evil things pala ito mga to. Fornication, sensuality, envy. Ano to sa Tagalog, envy? Pagkainggit, mainggit, no? Oh, paninirang puri, kayabangan, no? Kamangmangan, di ba? Oh. Pagnanakaw. Galing sa puso. Kaya hindi yung kamay ang problema eh. Instrumento lang ang kamay. Di ba? Oo. So, Kaya ako pala, Bishop, dumitin yung mata. Kasi yung mata, pumapasok sa puso eh. oo, di ba? Yun yung nagiging santi. Instrumento na lang eh, no? Pag marumi puso mo, marumi mata mo. Yung pagkita mo, Oo. kaya yung mga... Yun nga. tumanyak eh. Pag marumi puso mo, marumi buhay mo. Ah, Marumi katauhan mo. Ganun lang yun, ano? Ay, halimbawa, palamura ka. Halimbawa, palamura. Ano yun? Ano yung implikasyon? Meron bang palamura na mababait? Kasi pagka, yung mga karamihan na Ilocano, yung bakit yung mga Ilocano, di ba? Parang, may mga parang bukang bibig na nila yung ano, pero mababait naman, may mga ganun naman. Sa palamura po. Pero parang bukang bibig nila lagi yung may mura. May mga taong ganun. Oo. Ano yun? Parang expression na nga lang, di ba? Kahit matuwa, nagkumpura. Lalo na pag nagalit, siyempre. Sabi ganun, walang lalabas na significant. Oo, ano yun? Oo, di ba? Kung ano lumalabas na sa bibig eh. Galing dito. Di ba? Oo, di ba? Kaya pag nagsalita ang tao, malalaman mo ang laman ng puso. Ayun, ano, Bishop, ilong ko pag nagmura, di ba? Malubang. Oo, alam mo, papatayin kita. Yung mga ganun, eh, no? Pero, kasunod dun, sasaksakin ka na pala, pero malumanay pa rin, eh, no? Patayin kita. Yung ganun lang, yan talaga. Walang... Salita lang yun. Sige, tuloy mo. Okay, tuloy natin. So, okay yun. Nakakuha na yan. 4 na yun, ano? Pagka talagang klaro yun, kasi pagka merong something immoral, no? Ibig sabihin, that is not literal. Diba? Number 5. Use the figurative sense if the expression is an obvious figure of speech. Expression is an obvious figure of speech. Yan. Expression, yung blanco. Tama? The biblical text often signals its use of figures of speech. Pwede similes, for instance, use the words like or as to make comparisons. Scripture uses other figures of speech that make sense only when we read figuratively. Okay. Basa po, Proverbs 7:27. Kawikaan 7. Sa bahay niya nagmumula ang landas ng kasawian. Siya't napatungo sa magaling na kamatayan. So, ano na yan, ano? Yung binasa mo, ano na yan eh. Kumbaga sa ano, mababaw na ng salin. No? Pero dito, sa King James Version, Kanyang bahay ay daan sa shore na bumababa sa mga silid ng kamatayan. sabi rito, her house is the way to Sheol. Di ba? Descending to the chambers of death. Figurative or literal? No? Figure of speech, ano? Kaninong bahay yun? Ha? Bahay ng Kaninong bahay? nasa mababae. Bahay ng Nasa mababae. babaeng haliparot. Di ba?
bahay ng prostitute na babae. Mahalay, di ba? Harlot po. Harlot, di ba? So, ang sabi roon, saan daw patutungo? Her house is the way to Sheol. Parang pag tinagalog mo, yung bahay niya ay daan papuntang impyerno. Di ba? Pumunta kayo sa bahay niya para kayo pumunta sa daigdig ng mga patay. Ayun naman. Kasi tama yun. No? Sheol, hindi impyerno. Sheol meaning daigdig na mga patay. Dito ang ano po, Oo. bababa sa mga silid na Pit. mga- Yung Sheol. Kaya pagka nakakabasa tayo ng Sheol, wag natin kagad bibigyan ng interpretation na iyon ay impyerno. Parang Hades lang yan sa Bagong Tipan eh. Yung Hades, no? Dalawa rin ang interpretation ng Hades. Hades and Sheol, same lang yan, na meron dalawang interpretation. Kasi sa Sheol, Old Testament, Hebrew. Sa Hades, Greek, no? Grego ang salita na merong dalawang kahulugan. O pwede siyang pit, no? Libingan, at sa kabilang bahagi, yung impyerno. No? Hades. Oh. So, hindi po ito literal, ano? Sabi, her house is the way to Sheol. No? Descending to the chambers of death. Okay? So, yun pala yung ano eh. Number 5 yun, ano? Sabi nga eh, yung bahay ng babaeng mahalay. Sa King James, ano sabi? 7:27 ng Proverbs. Her house is the way to hell, going down to the chambers of hell. So, her house is the way to hell. Kita mo, hell talaga yung ginamit ng King James, ano? Kasi yung hell at saka Sheol, same eh. No? Pero yung hell diyan, kita mo hell ang ginamit Ayun pala yung hell, sabi mo naman saan? Papuntang libingan. Kita mo. Okay, number 6. Use the figurative sense if a literal interpretation goes contrary to the context and scope of the passage. So, gamitan daw po ng tinatawag na figurative sense. Kailan? Paano? Kung ang literal na interpretasyon ay kumukontra sa konteksto. Diba? Yung kabuuan ng passage. Amen? So, para bagang ang tanong eh, kailan bawal ang figurative? Pag ikaw lang ang nagbibigay ng tinatawag na interpretasyon. Diba? So, ano mga halimbawa? Katulad ng halimbawa, merong nagbigay na interpretation, yung Noah's Ark. Sabi niya, ito yung church. Di ba? May ganun eh, di ba? So, yung wood, ito yung cross. Yung pitch, sabi doon, ito yung Holy Spirit. So, ganyan po. Katulad yung sa una nating hermeneutics, di ba, yung the parable of the Good Samaritan, binigyan ng kahulugan ni yung theologian din na nagbigay ng kahulugan doon eh. Bawat words, no? Bawat phrase binigyan ng kahulugan. So, hindi po ganun ang pagbibigay ng kahulugan. Mali yung katulad ng halimbawa, yung 10 virgins, 10 dalaga. 'Di ba? The parable of the 10 virgins. So, maraming mga naunang mga preacher sa atin, 70s, 80s na mga preacher, yung 5 dalaga, sabi nila, ito raw yung mga Kristiyano na nakaprepare.
Yung 5 dalaga, mga Kristiyano na unprepared. Yung lampara, yung langis ng lampara, Holy Spirit. Yeah? Kung ano, di ba, bawat detalye binibigyan ng kahulugan. Hindi po ganun ang pagbibigay ng interpretation. Allegorizing yun eh. Maraming mga ganun na nauna sa atin. Actually, merong 1 point lang talaga yung parable na yan. Ano yung talaga pinupuntusan doon? Be watchful, no? And prayerful. Be prepared. That is the point. Kasi hindi alam kung kailan darating eh. Hindi bigyan mo pa ng kahulugan. No? Yung langis, Holy Spirit. Nauubos pa si Holy Spirit. Yun nga yung ano eh. Nauubusan nga yung isa. Question po doon. Di ba? Nawawala yung Holy Spirit. Oo. Nauubos ba? Eh, hindi siya si Holy Spirit. Meron lang talagang binibigyan ng diin yung parable. So, open your Bible in the book of Revelation, chapter 1, verse 19 to 20. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari sa pagtatapos nito. Tungkol naman sa iwagan ng 7 bituin hawak ko sa aking kanang kamay at sa 7 ilawang dito. Ang 7 bituin ay mga anghel at ang 7 iglesia at ang 7 ilawang dito ay mga 7 iglesia. Okay. So, ano po ang mga binabanggit diyan sa 119? May 7 lampstand eh. Di ba? Ano pa yung 7? 2 7 yan eh. Ha? May 7 churches. Ano yung kumakatawan sa 7 churches? 777. No. Di ba? Ano yung mga 7-7? At anong kahulugan ng mga 7-7 diyan? The 7 golden lampstand. The 7 stars or the angels. 7 churches. Oh, di ba? Sa 19 ano, sabi, therefore, write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things. As for the mystery, ito na po, pumasok na. Mystery of the 7 stars, which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstand. Di ba? Ito na. Ano yung mystery ng 7 stars? Ano yung 7 stars? Ano yung 7 golden lampstands? Binanggit, pinaliwanag eh. Pagka walang paliwanag yan, at binigyan mo ng kahulugan yan, that is what we call allegorizing. Tama? Nag-a-allegory ka. No? Pero dahil may binigay na kahulugan, hindi natin po pwede sabihin allegorizing yan. Yan ang totoo at tamang kahulugan. Eh kung walang sinabing ganyan, sinabi mo, ang 7 stars, ang 7 lampstand, ganito para sa akin. Wrong. Tama? Katulad din ng mga parable. Sa parable, Matthew 13. Di ba merong paliwanag? May pagpapaliwanag eh. Ang Panginoong Jesucristo eh. No? Sabi nga sabihin mo sa amin kung anong kahulugan ng mga binanggit mo ng mga parables na ito. Ano po kahulugan niyan? In-explain niya. No? Para sa inyo, mapalad kayo dahil ito yung kahulugan niya, sasabihin ko sa inyo. Sabi gano'n. Di ba? Kaya lang, ang tendency, hindi lahat ng parable may kahulugan na binigay. Hindi lahat. Like for example, the parable of the Good Samaritan. Walang kahulugan eh. Bawat detail walang kahulugan eh. Di ba? Ang problema nga, natetempt ang mga theologian maglagay ng kahulugan. Di ba? Oh. Yun ang mali. O, tingnan nyo. Sabi dito, ito maliwanag. The 7 stars, ano raw? Are the angels of the 7 churches. Yun ang 7 stars. Angel of the 7 churches. Ano pa? At yung 7 lampstand,
Yun ang 7 churches. Amen? So, yun na yung kahulugan. Hindi mo na kailangan manyamba-jamba, di ba? Chamba-chamba. Ito pa. Kasi nga po, ulitin ko po ang salitang allegorizing, bawat detail nilalagyan ng meaning. Every words nilalagyan ng meaning. Di ba? So, balikan natin yung John chapter 3 verse 5. John 3:5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo siya sabi mo ito, maliban ang isang tao'y panganak sa pamamagitan ng tubig at spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo, Except a man be born of water and spirit, what happened? He cannot enter into the kingdom of God. Amen? So, ang debatable diyan, yung tinatawag na water, di ba? Yung spirit, hindi na pinagdidebatehan yan Pero nagrarambol-rambol kasi yung nila, pagbibigay ng interpretasyon, paglalapat ng interpretasyon. So, kasi merong dalawang uri ng kapanganakan nito. Tama ba? Two kinds of birth. Di ba? Ano yung isa? Natural birth. Yun. Natural birth. Physical birth. Pero for so many years, iba-iba binibigay na kahulugan ng mga theologian diyan. Ang binibigay nilang kahulugan, water baptism. Di ba? Water. Kaya hindi raw makapasok sa langit Pag hindi na bautismuhan. Di ba? Ano pa? Binibigay na kahulugan in connection to water, Word of God. Actually po, yung spiritual birth, sa spiritual birth, ang ginagamit ni Lord, Word of God. Yeah? Hindi literal water, Word of God. At saka si Holy Spirit, magtatagpo yung dalawa para maranasan yung spiritual birth, hindi yung physical birth. Bakit natin tinatayuan physical birth ito? Why? Kasi ito, ilalaban ko talaga itong na yun Di ba? So, bakit physical birth yung water? Why? Dahil nasa context Ano yung verse 4 ng John 3:4? Una, sinabi, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? di ba? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Yun. Kaya, nung verse 3, sabi ni Jesus Christ, Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Anong born again na tinutukoy diyan? Ano yung karanasan ng born again diyan? Spiritual birth yan. Yung una. Di ba? Spiritual birth ito. Tapos sumagot ang Nicodemus. Said to him, How can a man be born when he is old? Paano ipapanganak ang tao kung matanda na siya? Sabi, he cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Papasok pa ba uli siya sa tiyan ng kanyang ina? Dahil sa tanong ni Nicodemo na yun, nililinaw niya. Talatang 5. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water, physical birth, di ba? And the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Born of water is distinct, different. Tama?
from born of the Spirit. Kuha? Clear? Pero maraming pastor hindi kaya explain niya. Naguguluhan sila. Sabi sa verse 6, ang tao'y panganak sa laman ay laman. At ang Yun. panganak sa espiritu ay espiritu. O di ba? Kailangan mo pang lumayo. Kaya sila nalalayo ng interpretasyon from this context, taken from other context to support their documents, their theology. Eh, klarong-klaro na. Di ba? No problem with the born of the Spirit eh. Agree tayo dyan eh, 101% eh. Agree tayo sa born of the Spirit eh. Tama ba? And the Lord our God used the Word of God para maranasan ng born of the Spirit. Tama ba? From physical birth to O, kasi pinagdarabol nila, ginawa nilang Word of God yung water dito, kaya nagkagulo-gulo na. Kung sa physical po, ang bata po kasi nasa loob ng puso. Yes. Puputok muna paano bigan dyan eh, bago lumabas yan eh. So, ibig sabihin, Kaya nga, physical Physical birth. di ba? Kaya sa tanong ni Nicodemo na ito sa verse 4, sinusugan ni Kristo sa verse 5 eh. Kinaklaro niya na. Tama ba? At pagdating ng talatang 6, ito na sinabi niya, ang ipinanganak sa tubig, parang ganun eh, no? Sa flesh, is flesh. Water. Ang ipinanganak sa espiritu, espiritu nga. Magkaibang uri ng kapanganakan. Kaya kinunclude niya ang verse 7. Anong conclusion? Sabi niya, you do not be amazed that I said to you, you must be born again. Kayong mga ipinanganak sa laman, kailangan yung ipanganak sa espiritu. Parang ganun ang ibig sabihin yan. Tama ba? Yung talatang 3 na binabanggit ulit, binalik ulit doon, you must be born again. Di ba? Lahat na ipinanganak sa laman, kailangan. Pag hindi nyo naranasan itong born again experience, you cannot enter into the kingdom of God. Mali pala yung interpretation mo. Ha? Mali pala yung interpretation. Nakita ko rin nun ito eh. Di ba? For so many years, karga-karga natin yun eh. Maraming mga pastor, karga yan eh. Ang word of God is cleansing. Kaya ginagamit ko. Cleansing, oo. Ayun pala, Ito na. ano na pala, literal na pala, from physical to spiritual. Oo. In connection to spiritual birth, word of God ang ginagamit. Di ba? Yun ang pala. O di, Kaya hindi sila magkamaligang. Kasi kung hindi nyo yun yung verse 6. Mga kasama natin. kaya nga eh, no? Debate pa tayo nung Monday. Diba, diba talaga eh, lalaban eh. Ginawa nilang yung water wood. Oo. Kinuha pa yung sa balon. Kasi nga kukot sa 525 ng Ephesians o whatsoever, eh wala tayong kontra doon in connection. Kasi sometimes, yung Word of God symbolizes water. Kaya kala nila pinagkamalaan nila, water na basa. Word of God. Kasi nga, pag nilinis, alam ko Oo. natin, through water baptism. Okay, water baptism pa, no? Yung isa. Di ba? O, iba, marami, no? Kaya nga, ginamit ang Mark 16:16. Ang sumampalataya at mabautismuhan Pero may siya, ay maliligtas. hindi pa rin niya maintindihan eh. Hindi pa rin parang, Hindi pa rin niya sabi sa paano mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. oh, Tapos naging ano na si Jesus sa kanya. So, how can these things be? Di ba? Eh dito, ano yan ha? Teacher of the law yan. Kausap Nicodemus. Pero naintindihan niya bisa paano daw. Kasi naging mananap. Naging ano eh. Talagang ano rin yan eh. Talagang siguro may Tagasunod din ng ano. Dahil sabi niya, how can these things be? Yun ang tanong na yun. Paano mangyayari yun? Di ba? Yun nga eh. Sabi ni Jesus Christ, verse 10, Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel and do not understand these things? Para pagkatanong niya rin sa mga
Pastor ngayon? Pastor ka pa naman. Pastor ka, hindi mo alam. Tama ba? Impostor. Kaya mag-aral talaga. Kaya kailangan mag-aral. Actually, yung pinag-usapan natin ngayon, kasi nga, ang tagal ko naman nanampalataya. 1987, no, ako yung nabautismohan. 1986 na ako yung nakakilala sa Panginoon. Ang dami na ako narinig na aral. Lalo dito sa John chapter 3 na ito. Siya pwede kong palinaw ulit yung verse 5. Sabi niya, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, so dalawa Dalawa talaga eh. ang sangkap para ikaw ay you cannot enter the kingdom of God. Oo. Ano po ulit yung born of water? Yo, water, physical, Physical. Kailangan Physical birth. ikaw ay ipanganak, maipanganak sa physical and sa spiritual. spiritual. Oo. So, hindi po siya ibig sabihin yung born of water, hindi ito yung word of God na sinasabi. Hindi siya hindi yun ang hindi yun ang sangkap na para ipanganak sa water. Physical siya. Oo. Para ipanganak ka sa espiritu, word of God. Yung experience ng born of the spirit, we need to hear the word of God. Oo, kaya yun ang kasi nagkarambol-rambol doon kala, oo. Ano niyo yung that is physical birth. Lahat ng mga para sa nabing you must be born again, para sinasabi niya, lahat kayong ipinanganak sa laman, kailangan ninyong makaranas ng spiritual na kapanganakan. Kapag hindi nyo naranasan ng spiritual na kapanganakan, hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. Ang tanong di siya, si Nicodemo po ba ay nakatanggap? Ah. Disciples mo siya. Yung disciple yun ni Jesus. Sila yung kumuha ng bangkay ni Jesus kasama sa pilit. Mga silent followers na yan naging mga yan. Hindi na-process na sa kanya. No? Oo. Nabago Na Maraming na-convert. maraming mga priest na naging disciple. mananampalataya. Agasuman. But thank God we shall God. Kasi yung verse na ito, ginagamit talaga sa water baptism. Mostly. Di ba? Ang layo. Ang layo po niya. Di ba? Ang layo nga. Kaya nga, Yung water baptism, pinapakita yung pagkamatay at pagmuling pagkabuhay ng Panginoon. oo. Kaya inulubog yun. Hindi po siya water baptism. Nasa konteksto naman kasi. Kaya mahalaga mag-i-interpret ka ng talata according to its context. Okay, wala dito yung mga situation natin. Yung mga pahaba na naman tayo. Oo. Di ba? Maganda na dito sila eh. Oo. Okay. So sabi nga, dito po mismo kasi sa conversation klarong-klaro naman yung sinabi ni Christ yung water, it is physical birth, no? Sabi niya, flesh gives birth to flesh. Kinlaro Elaborate pa. Di ba? Oh, yung flesh daw, no? Magbibigay ng kapanganakan sa flesh. Hindi born of water. Oo, yun ang born of water Yun ang kahulugan Verse 6 Born of flesh. Yun na pala. Di ba? Siya na nagbigay ng kahulugan, kailangan pa lumayo. Hindi, mas klaro ngayon. Parang Revelation 1:19 to 20 rin 7 stars, 7 lampstand, di ba? Oh, may kahulugan na kailangan ka pa lumayo. Oh. Ito, may kahulugan na di ba? In-interpret lang nila. Ayos sa kanilang usapan Oh. Yung spirit, sabi nga, ito yung spiritual birth. Spirit gives birth to the spirit. Di ba? So yun Kaya nga, bakit daw kailangan bakit daw literal? Ano ba, literal o symbolical? Bakit daw literal? Sinabi lang. Naliwanag. Oo. Kasi nga, literal ang utak nasa isip sa tanong ni Nicodemo. Papasok pa ba uli ako sa tiyan ng aking ina para ipanganak uli? Oh. Pwede pa ba yun? Dalawa yun na. Okay. Isa pang talata, John 10:7.
Kaya't muli sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako pintuang dinaraanan ng mga lupa. Oo. I am the door. Di ba? Siya raw ang pintuan. Literal or ano? Figurative. Di ba? Hindi naman siya pinto. So, kung literal, pinto, no? Kaya kailangan ng ano no? Ng pag-i-interpret properly. Masusing pag-aaral. Yes. Kaya kailangan ano? Figuring out the figurative. Ito yung pinag-usapan natin. So, how about 1 Corinthians 10:24? 10:24 ba to? Huwag ang sarili kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang isa. Parang 10:4? 10:4. 10:4. Ito mga ano? Susulat ko. At uminom din ng isang inuming spiritual, sapagkat uminom sila ng batong spiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Oh. And the rock was Christ. So, si Kristo yung bato. Literal. Di ba? Sabi na, and the rock was Christ. Kailan ito? During the time na sila po nasa Meriba, di ba? Nung, anong sabi kay Moses? Kausapin lang, magsalita ka lang sa bato, o pukpukin. Ano ba? Di ba? Merong utos na rin, no? Di ba? Kaso pinapapalo ba yung bato ng once or kausapin lang? Meron napikon si Moses, dahil sa murmuring, no? Sa murmuring na yan, no? Hindi nakapasok ang promise nun, pinalo si Jesus. Kaya may nagtanong nga, sabi, hindi nakapasok sa lupang pangako si Moises. Kasi lumang din. Ligtas o hindi? Hindi na nakapasok. Kasi nga, di ba? Katulad yung una nating Ligtas siya kaso. use the literal sense unless there is some good reason not to. So, yung mga sabi, let us go to the other side. Nagbigay na kagad ng allegorizing or interpretation. From here to heaven. Ganun kagad no? Kaya, nung si Moses ay hindi nakapasok, naglaro na kagad ang isip ng ibang mga ibig sabihin, maging sa langit, hindi nakapasok si Moses. Hindi nga nakapasok sa lupang pangako, sa langit pa kaya. Kaya So, ito po ay nung sinabi the rock was Christ, that is not literal. Ano yon? Typology. Sa Lumang Tipan, marami pong typology ni Christ. Typology. Paghahambing. Typology. So, kailangan mapanood ulit din ng mga ibang to. Pampito. Use the figurative if a literal interpretation goes contrary to the general character and style of the book. So, kasi po, para ba sa Tagalog, Tagalog, gamitan daw po ng figurative kung ang literal na interpretasyon ay salungat sa general character at saka style ng aklat.
Like for example, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Di ba? So, kasi po, bawat aklat, bawat genre, yung tinatawag na genre, meron pong proper interpretation. No? Para ba sinasabi sa ito, gamitan daw ng figurative kung ang literal na interpretation ay contrary doon sa pangkalahatang pagkakakilanlan o estilo ng aklat. No? Inulit ko, bawat genre meron pong paraan how to interpret. Genre. Magbigay nga uli kayo ng genre. No? Ano pa? Poetry. Ano yan? Narrative. Mas marami, pinakamarami narrative. Pinakamarami yan, narrative. So, parables. No? Epistles. Apocalyptic. No? Kaya ito pong apocalyptic, dahil ang genre niya, apocalyptic, yung Book of Revelation, wag po natin i-approach siyaan na literal. Kaya yung mga 7 bowls diyan, 7 seals, di ba? Merong ano diyan, yung 2 witnesses. So, Kahit yung mark of the beast. yung 666, yung tatatakan ganito. Kaya hinanapan nila ng kung ano-ano. So, this principle applies especially of 2 types of literature. Anong literature? The prophetic, which often makes sense only if read figuratively, and the poetic, which employs imaginative language as matter of routine. Yung poetic at saka yung yung isa pa? Prophetic. No? Pero yung pong mga aklat, like for example, ang karakter na aklat, Genesis sa pinag-uusapan, narrative yan eh. No? More on narrative yan eh. Exodus, Leviticus, Numbers, yung Pentateuch, more on kwento yan eh. Kwento. Hindi mo pwedeng gawing yan. Mag-i-imagine ka pa na ibang interpretasyon. Maglalagay ka pa. Halimbawa po, Revelation 13, 1-2. Revelation. Pagkatapos ay nakita ko kumahang sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May guro ng bawat sungay nito at ang bawat ulo ay nakasulat sa mga pangalan lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang may bato. Ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng oso at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Oh. Literal? Sabi and the dragon stood on the sand of the seashore. Then I saw a beast coming up out of the sea. So kung literal, meron dragon, Dragon daw. ano na nakita sa dragon? Nakatayo daw saan? Sa dalampasigan. Sand of the seashore. Nakatayo daw doon, Pagkatapos noon, may nakita na naman siya. Then I saw a beast, coming up out of the sea. Halimaw. Yung beast, saan galing? Galing doon sa dagat. Biglang lumabas siguro, halimaw. Mag-imagine mo, yung parang pelikula. So, tapos nung lumabas yung halimaw, galing sa dagat. Galing sa dagat, having 10 horns. Meron daw 10 sungay. Tapos 7 ulo.
Sobra. Hindi, grabe. No? Di pantay-pantay yung sungay. Di ba? 10 horns, 10 sungay, 7 ulo. No? And on his horns were 10 diadems. Ano yun? 7 ano na yun? Yung sa mga sungay, meron daw ano? Corona? Nakaputong. Di ba? Tapos and on his heads were blasphemous names. Di ba? Blasphemous names. Ano kaya mga pangalan? And the beast, yung halimaw, which I saw, was like a leopard. Kanina, yung dragon no? Ito naman, katulad yung beast, katulad daw ng leopard. And his feet were like those of a bear. Yung paa, ito, yung itsura, no? Katulad daw ng paa ng bear. Ano sa Tagalog yung bear? Oh. Oso. And his mouth like the mouth of a lion. Matindi, leopard, bear, lion, di ba? Oh. Tapos, and the dragon. Yun na una, yung verse 1, And the dragon. Siguro ito yung boss niya, Yung dragon. Gave him his power and his throne and great authority. The dragon is his head. No? Yung paa katulad ng bear, di ba? Yung mouth katulad ng lion, yung beast, di ba? Grabe, no? Tapos meron daw 10 sungay. Di ba? 7 ulo. Matindi. Nag-i-imagine ka, tapos bawat sungay merong crown. Literal o That is figurative. That is not literal. Hindi totoong dragon yan o whatever. So, kaya kailangan ng masusing pag-iimbestiga kung ano talaga yung mga kahulugan ng mga talata na yon. Okay? Bishop, Yes po. Hindi dito sa 13.1, kundi doon sa 1:20, yung kanina. Ng Revelation? Revelation 1, in relation to allegory, pagbibigay ng allegorya. Itong sinabi sa verse 20 na ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia. Yes. At ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. So yung stars, binigyan ng kahulugan na sila yung angel. Pero doon sa nakaraan natin pag-aaral, nagbigay tayo ng paliwanag na yung mga angel na yung angel na yun ay hindi literal na angel. Yun ay mga pastor ng iglesia. Messenger. 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 So, nagbigay tayo ng allegory Parang ganon. na kung messenger ka ng iglesia, sa mga katulad, ikaw yung pastor ng iglesia o preacher ng church. Leaders na iglesia. Yun na, para neutral, general. So, Leaders na iglesia. Dahil hindi naman nakasulat dito na ang mga anghel ay mga leader ng iglesia. Sinabi lang, itong anghel ng iglesia. Pero ayon dun sa librong ating pinag-aralan, ay hindi ito literal na angel ng iglesia, kundi mga messenger. Kasi ang literal, sa pag-aaral natin, literal na angel, spiritual being. That is literal angel. Pagka nakabasa tayo ng angel, ang mindset kaagad natin, may pakpak, di ba? Yung mga seraphim, or like for example like that, that is the literal. Dahil nga hindi siya literal, may other meaning pala. Ang meaning pala, the messenger of the church. In connection to that angel. So, ang tanong ko doon, is that an allegory or
merong versikulong nagsasabi na ang angel na tinutukoy dito ay messenger o leader ng iglesia. Yes, makikita natin sa Greek word. Tingnan nyo yung Greek word niya. What does messenger means in connection to the 7 churches? So, Bali, 7 churches. Oh, merong pagbibigay, So, oo. ibig sabihin, Bishop, itong another na itong binuksan natin, iba naman to. yung alin? Yung Itong sinasabi kong 13? yung pitong anghel at saka pitong churches. Oh. Iba Ay, rin po. binigyan na ng kahulugan yun. Hindi na pwedeng sabing allegory o whatever. May kahulugan na binigay ang Bible, 7 churches, di ba? Sa 7 churches. lampstand. Opo. Oo. So, kasi Pastor FB, ang kahulugan lang kasi binigay ng Bible ay ang 7 stars ay 7 angels. Pero nagbigay tayo ng pakahulugan na yung 7 angels na yun ay mga messenger. Yes. Kaya hinahanap ko at yung mga messenger na yun ay sa nakarang pag-aaral natin ay mga pastor. Leaders of the At ngayon ay church. leader of the church. Mm. Ngayon, saan ang verse noon na magsasabi sila ngayon? Kasi dumating tayo sa punto at conclusion natin na kung ganon, mabigat ang ating responsibilidad. Dahil tayo yung kinakausap dito ng Revelation, tayo yung pinasusulatan bilang mga pastor ng church, bilang tayo ang mga angels. Actually, hindi po tayo eh. Hindi tayo. Yung pastor o yung messenger o yung leader on that particular churches. Pera po. Ano lang tayo. Hindi. Sila po ang talagang I-apply kausap po doon. natin kasi Oo. sabanan naman i-apply natin yung verse kundi sa atin. So, kung i-apply natin na meron tayong hinahawakan church which is the 7 lampstands, tapos tayo yung tinutukoy na stars dito ay angel. At kung ang hinahanap ko kasi, saan mapupulot yung ang angel na tinutukoy dito ay mga messenger, leader ng church. So kung leader ng church at messenger, mga pastor yon ng simbahan. So tayo yon bilang pastor ng simbahan. Kung sa ating kapanahunan, Kung sa ating sinulat. kapanahunan. Kung sa ating kapanahunan. Of course, i-apply natin yun sa ating kapanahunan kasi ito nga ay mensahe sa mga churches na hawak natin. So ngayon, kung ito ay allegory, dahil wala namang paliwanag na direktang nagsasabi na yung angel ay sila yung mga pastor o leader ng church, kung ito ay allegory, masama bang gumamit ng allegory o mali bang gumamit ng allegory sa mga versikulong figurative? Dahil si Paul, ginamit niyang allegory yung kay Hagar, ginamitan niya ng allegory yung kay Hagar at si Sarah, no? At yung kanyang allegory ay sobrang napakalayo doon sa literal sense noong Genesis chapter 16. So allegory yun. At based on my research also, itong mga, kaya pala dumami itong mga allegory at mga figurative speech ng New Testament, maski si Jesus Christ, at pati sila Paul, lahat ng mga nagsusulat ay noong sila ay napasa ilalim ng Greek Empire, naglabasan ng mga Greek philosophers, sina Socrates, Plato, sina Thales, naglabasan yun, nandun yung pinakamagagaling na mga mahuhusay sa mga panulat at ma-poetic sila at magaling sila sa ganito. So, mahilig sila sa mga figurative speeches at sa mga sa allegory. Kaya, dumating sa punto na si Paul, bilang aral din, ay gumagamit din siya ng allegory. So, ang tanong ko nga dito ay, mali ba tayong gumamit ng allegory sa ngayon? Gayong merong word na hindi malinaw ang banggit, pero base sa tinutukoy ng kwento, na kung ang 7 stars ay angels, ang mga tuwid, yun ay malibang sabihin na yun ay mga pastor. O malibang sabihin, gumamit ng allegory, mamamaliban doktrina natin. No? Yun yun. Kasi po, si Pablo, like for example, kung gumamit si Pablo ng tinatawag na
allegory, yan po ay kinasihan ng Diyos. No problem in connection to Paul when he uses allegory. Inspired siya ng ng Holy Spirit di ba? Katulad 7 star dito. Binanggit kaya wala na problema doon. Kaya lang sa ating mga ngayon, mga theologian ngayon, like for example, napakadelikado. Ito po yung Mm-hmm. sinasabi ni Bishop. Sabi po rin yung 7 stars or yung angels or messengers. Ito yung the Greek word for angel is angelos, Oo. which is translated simply to messenger. Yes. Then sabi po rito, scholarly views. Kaya nga sabi ko nga, tignan ng Greek to interpret. Ilang beses natin tinignan niya, kaya tinayuan na natin yan. So, biblical commentators are generally divided into two main views. Through both agree these figures are under Christ's authority. Yung tinatawag na binagi sa dalawa. Yung human leaders at spiritual being. Oo, yun, dalawa yun. Ni Bishop, sabi ni, many scholars suggest these are the pastors, overseers, Ayan, dami. messengers Many, majority of the scholar. responsible for bringing the letters to the respective congregation. Tapos yung pangalawa, yung spiritual being, which is the angel. Literal angel yun, pagka yung literal Yung angel. messenger, kasi kinuha pala nila yung words itself, doon sa Greek. Sa Greek, Yung, yun. the word angels, angelos, Yes. natawag is messenger. Messenger. Kaya Ang angel kasi, messenger talaga yan by nature. Messenger messenger of of God. God. So, ang allegory ng mga many pastors na sinasabi mo ay pastor ito. Yung iba naman sa kanila, hati nga sila, yung iba sa kanila ay spiritual beings. So, ang tanong ko nga, kaya kung bringing up ito is, mali ba tayong gumamit ng allegory? Kung merong figurative speech. Kasi tinanong ko rin si Google, sa same tanong na tinanong ko sa atin ngayon, ang sabi niya, hindi mali gumamit ng allegory, basta nasa loob ng parameter. No? Meron Kung pa. baga, kaya mong Pinagkakaisahan ng majority. Majority of the scholar sabi ron Kung using kaya mong angelus kaya mong suportahan as a messenger. ang allegory mo, kung sige yun, okay siguro yun. Only God will judge kung mali ka talaga. Pero kung, halimbawa, maraming sumusuporta sa gano'n, halimbawa, katulad nung nagsasabi, para sa atin, mali yung ang water na sinabi sa John chapter 3, verse 5, na yun ay bautismo, pero napakaraming pastor, ang kanilang allegory yun ay bautismo. Yun, allegory. Mali ba? Susugan yun na kahit gano'n, pwede ba natin sila judge your wrongs? No, yun ang punto ko. Yun ang punto ko lang. Halimbawa, itong the Revelations 13 verse 1 hanggang 2, napakadami allegory yan kung ano-anong mga explanation nila dyan. So, I don't want to get into the bottom line na i-judge ko sila na mali yung inyong paliwanag dyan. Lalo kung marami ang mga aral, mas aral sa atin na nagsasabing ito ay... Lalo ng mga end-timer. Yung mga end-timer. Oo. So, Mga nagtuturo about the end So, ang times. punto ko lang is mali bang gumamit ng allegory? Kung kaya mong suportahan yung allegory, kung bakit gano'n ang iyong... Kung ang allegory ay sinususugan ng majority orthodox, no problem to use allegory. Kasama nga sa figure of speech ang allegory. Kasama sa pinag-usapan na natin before ito yun. Part of figure of speech ang allegory. So we can use allegory. Kaya lang ang problema sa maraming gumagamit ng allegory, sabi nga ang allegorizing, yung bawat detail may hidden meaning. Yung ginawa nila Oo. Katulad yung parable of the Good Samaritan, yung naglalakbay, binigyan nila si Adam daw yun. Tapos yung bumugbog sa kanya, may kahulugan na naman yun. Diba? Yung dinalhan ng doon sa church daw yun. Yung nagdala raw, si Paul daw yun. That is an allegorizing ICGCs yun. Kung wala man lang siyang, yun ay, lalo na yung madalas na marinig natin sa aking palagay, Yun. o kaya para sa akin, Yun.
No? ICGCs yun. Labas yun. Ayun, Labas ka na dun sa ICGCs. gusto ipakita ng salita. Oo, personal mo yun. Opo, opo. Pero kapag ka yun ay pinaliwanag mo na ito'y ganito, At naaayon din. at meron kang mga sita sa Biblia na Yan. maaring mag-conform Yun. sa paliwanag Oo, mo, basta't merong yun ay ano, valid allegory. may susog, hindi po siya ano. So, oo. hindi rin natin pwede sabihin at i-judge yung marami din mga pastor kasi at matatagal na sila at narinig ko, sabi nga din ni Pastor Jackie, ni Pastor Tenya. Pastor Tenya ba yan? Napakadaming mga pastors yung narinig na ang turo, paliwanag tungkol sa water and spirit sa John 3 ay bautismo. Ako hindi ako doon. Ako din. Hindi ako doon. Pero dahil marami silang nag-allegorize na ito ay Water baptism. water baptism, can we judge them as being wrong? Because we have different view. Not because we have different view. Mhm. Dahil nga ang konteksto, yung interpretation ng context ang pinapasayahan natin eh. Opo. What is the proper interpretation for that context? Ito yung proper interpretation ng context. At ano yung conversation? Nilalaban ko yun. Ano yung pinag-uusapan nila Oo. ni Jesus? Mapakita natin, malayo talaga sa water baptism. Malayo. Pag ano regenerations kasi. Malayo na nga water baptism eh. Ang naging debate na lang natin noong Monday, yung ano eh, Yung word water. Word of God eh. Oo. Pero sablay na sa water baptism, matagal ano na yun. Malayo sa katotohanan. Number ano? Kung maraming nagpapaliwanag naman, baka mas marami tayo sa kanila. Hindi, actually, yun nga lang ngayon lang. Pero kasi ilang beses talagang ni-research ko talaga ng ano eh. Oh. Hindi. Ang pinag-uusapan nila, Literally. oo, at saka yung Physically. regenerations. Oo. O yung na born again experience. Yan ay. Bahagi yon yung allegory. Basta siguraduhin lang natin. Diba? Siguraduhin natin tama. Siguro, Pastor, Ginamitan ng regenerations dictionary. muna bago water baptism. Mm. Hindi pwede yung water baptism regenerations. Hindi. Regeneration. Di, ang water baptism, bahagi lang po ng ating pagsunod bilang mga mananampalataya. Declarations, eh. But that is not the requirement for us to be saved. Hindi yan ang requirement para baligtas. Kasi kung binasihan nila, Mark 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumampalataya, parurusahan. Bakit nawala yung bautismo? Pananampalataya na lang yung kasunod. Di ba? Kawawa yun nasa krus. Oo. Yan ang eh. At saka, ayon din sa mga theologian, Tama yun. ang Mark chapter 16 hanggang, ang pinakahuli niyan, 9, verse 9. Walang 10, walang 16. So yun lang ang gusto kong gawin doon na establish natin kasi nag-aaral tayo. Yes. And I find na the more we know, the more questions we get. Yes. And then may narinig tayo na populo. Sa akin, ang nakikita ko, maraming mga allegories, ang mga theologians sa mga particular na verses na hindi na ito ang dahilan kung bakit hindi nagkakasundo-sundo ang mga pastor sa kanilang paliwanag. Tama po. Iba-iba ng paliwanag. Tama po yun. Kasi iba-iba ng allegory. At kung ang allegory na gagamitin natin ay pasok naman sa mga dahil Yes. meron tayong supporting verses. Oo. Pagpasok, walang problema. Bahagi nga ng figure of speech. Kasi meron din silang Oo. supporting verses. Kaya lang, maging maingat. Okay, tuloy natin. Number Number 8 Opo. Use the figurative sense if a literal interpretation Ayun, no? goes contrary to the plan and purpose of the author. Yun. Di ba? Mapasok yun di ba? Kasi po Bishop kanina, isasabi po ni Pastor, as long na hindi naman interpreted in the context, pero pwede siguro i-analyze, but with supporting. Matulad yan. Kasi yung binasa natin from John 3, ay meron yung 6 na kasunod. Yes. As long May na context meron, yun yung interpretation. Pero kung halimbawa, wala naman doon sa parang sinabi. Oo. siguro, Pwede ka haka-haka, kuro-kuro ka na naman. Pero kailangan din with supporting. Supporting. Hindi lang yung Kaya nga, ang pinaka-safe ng interpretation ng Word of God,
interpret it by its context. Yun po yung- Safeguard. Huwag ka nang lalayo pa. Yung konteksto lang. Ano ba sabi pwedeng, ako yung katulad si sabi ni Pastor, ginagamit ko in my own opinion. Ito, Opinion. para playing safe. Kasi minsan, ito kasi minsan mga pastor dinidiin pero mali pala. Ako sabi ko, may own Di ba? interpretation, sabi ko, para playing safe lang. Pwede po bang Pero yung pag sinabi kasi natin in my own, parang parang gumawa ka na ng paraan na gustong Nang- sabihin nito. Ito, yung para sa pagkakita akin. ko eh. So, Hindi, ibig sa akin sabihin, lang. Sa akin lang. kaya nga, medyo yung makukonfuse din. Kaya nga, even Paul gumagamit din ng ganyang salita eh. Para sa akin, ito. Yun, just like- Pero Pero may parang follow-up. inilalatag sa kanila, Pero may bahala follow-up kayo. yun, Ano? Mrs. May follow-up yun, Mrs. Hindi niya bibitawan na gano'n, may follow-up pa rin si... Oh, may follow-up na Hindi, statement. Kasi sinasabi ko, hindi ito yun pero sa akin, para sa akin, yung inaano ko, hindi ito yung meaning nun, pero para sa akin, yun yung nasasabi ko. Katulad halimbawa, ito yung number 8 tayo, no? About salvation. Ang aklat ng Santiago 2:24. Si Paul naman, sa Romans chapter 3 verse 28. Tingnan niyo yung contrast ng dalawa. 2:24. Tapos yung isa po, 3:28 na Romans. 2:24 James. Diyan ninyo makikita na pinupuri ng pag-ibig ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. At hindi dahil sa pananampalataya lang. Tapos, Oh, 2:24. Ano 'yan? Ano pinadinidinan ni James? Work words. by word. by works, And not by faith not only. just only by faith. Eh si Paul, faith alone. Di ba? Sa Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds. Oh, apart from the works. Pagkakontra. Di ba? Ano, contradict? Maliwanag. Sabi ka sa Di ba? Ah. Sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. So, kaya si Martin Luther nung una inayawan tong James eh. Di ba? Romans 3:28. Kasi by faith alone eh. Di ba? Andiyan yung 5 solas eh. Di ba? So alin ang tama? Faith alone ba? May faith ka nga, wala namang gawa. Ano ba? Faith plus works ba? Faith plus works? O sa kabilang banda, works lang? Against ba si Santiago sa faith? O sinususugan niya rin ng faith? Sinususugan, di ba? Tinutuligsa niya ang faith na walang gawa. Pero naniniwala siya sa faith. Ibig sabihin, pag pinaniwalaan mo, dapat kilusan mo. Para gano'n sa kanya. Yeah, parang gano'n, ano? Faith with works. Oh. Eh si Paul, Hindi na tayo- faith walang works. Dito sa gawa tayo naligtas. In connection to salvation. Ako magkaiba na ipan. Di ba? In connection po doon sa Romans Oh. 3:28. In connection to salvation. Yung Salvation faith yung niya, isa. Oo. kasi faith lang talaga. Yung isa At saka yung works niya, hindi yung yung pagbabago ng buhay. Ang sinasabi, yung works in Law. connection to law. Tulo. Law. Para bagang kasing pagsasamahin eh. Faith plus pagsunod sa kautusan equal salvation. Yun ang tinutuligsa niya diyan. Di ba? Kasi ang Jew ng mga kausap niya, works, 10 commandments, 613 commandments. Kailangan i-obey yan. Para maging mabuti kayo sa paningin ng Diyos. That is the Jew. The mentality of the Jew. Di ba?
Pero hindi po siya pwede hindi pwede maglaban ang James at saka, di ba? Doon po sa James yung side long in ano. Yes, ano yan eh, magkadugtong yan, magkasama yan. Mali lang ang nagiging pananaw. Ang ano dito, yung context dito, may dalawang bagay dito na magkaiba si Paul at saka si Santiago. Isa, si Paul ay ang nangungusap sa mga karamihan Gentile believers na walang alam sa law, sa Ten Commandments, and all. Si Santiago ay ang kausap niya dito mga Hudyo na ang context ng pinag-uusapan nila ay may kinalaman sa kanilang nalalaman sa batas, no? Tapos ang pinaka-context talaga nila ni Santiago dito ay yung bunga ng pananampalataya mo na ikaw ay Bunga, hindi plus. Oo, hindi pa plus. ikaw ay may pananampalataya. Oo, yun talaga. Oo. Gawa. Kaya kung puro pananampalataya lang, walang gawa, ay patay yung pananampalataya. Kumbaga hindi sila nagtatalo. Oo. Kasi kaya mga nag-i-interpret lang. Mga interpreter lang ang nag-ano. Oo. Diba? Kaya ano contradict? Okay. Wala. Walang contradiction. Okay, number 9. Use the figurative sense if a literal interpretation involves a contradiction of other scripture. No? So, sabi nga, the great interpreter of scripture is scripture. The Bible is unified in its message. Hindi pwede talaga So, walang banggaan. Hindi pwede magbanggaan si James at saka si ano. Yung nagbabanggaan yung nag-i-interpret. Yung doktrina. Yung tao na naman, baka nag-allegorize na naman, whatever. Kaya sabi nga, Bishop ni Jesus, di ba? Yung sinamention na ginagamit nila kapangyarihan kay Beelzebub. Oo, di ba? Oo. Sisirain ko yung ano. Kaya nga, pwede. Kung magkokontra yung word of God, sisira niya yung sarili niya. Oo, di ba sa kabila ang lumapastangan sa Son of God, kay Jesus Christ unforgiven din eh. Samantalang dito ang lumapastangan o magsalita laban sa Son of Man, forgiven. Pero kay Holy Spirit, blasphemy 'yon, unforgiven 'yon. Oh, kita niyo. Kaya kailangan talaga interpret talaga ng hindi karaka-raka eh. Okay. Pang-sampu. Alauna na, baka mag-aantay sa atin yung nasa online. Use the figurative sense if a literal interpretation would involve a contradiction in doctrine. We need to be consistent in our interpretation of Scripture and in the system of belief that we build using Scripture. Basa po, John 6:53 hanggang 56. Ano po? Yan, 6:53 hanggang 56. Diyan. Sinabi ni Jesus, pakatanda ninyo, malibang kainin ninyo lang. Kainan ang naman. anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siya bubuhay sa huling araw. Sapagkat sa aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nanatili sa akin at ako naman sa kanya. Di ba? Cannibalism. Pero that is the doctrine of substantialism. Yun. Substantialism. Ang tawag. Ang tawag doon. Na yung literal na iniinom natin, nagiging dugo daw pag ininom na ng pare. Turo ng pare yun. Turo ng mga kaparian yun. Yung bread na kakainin natin, nagiging laman daw. Nagiging katawan talaga ni Kristo. Biglang nagbabago habang no? Pero sa 52, the John 6:52, ano sabi? The Jews therefore 6:52.
The Jews therefore. Dahil dito, yung nagkalo sa ano ng mga Hudyo, paano may bibigyan sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Di ba? Nagtalo-talo sila eh, no? Tumalikod na ibang Ayan, dahil dyan, 666 na eh, no? Yung pinaka, ano yan eh. Matinding pananalita ito, parang hindi lang makain, ano? Kasi, yun ang So, ang daming ano eh, no? Ang tawag nga uli dyan, the doctrine of substantiation. Substantiation. Yan. Yung literal, nagiging laman, no? Nagiging, ano? Okay po. So, assignment na lang. Yung 16:28 ng Matthew, paki-check nyo na lang, literal ba yan? 16, No? 28 16:28, maganda sana eh, no? Kaya lang wala tayong oras. Yung assignment po yun, sulat ninyo. Luke 14:26. Ito yung ano, 26 po. yung 16:28 ng Matthew. Luke 14:26. Yung sabi ron, hate your loved ones. No? Kamuhian mo yung mga ano. So, ano, yung dalawang talata na yon ano? Matthew 16:28. Yung 16:28 ng Matthew, sige, ganyan lang muna tayo kasi baka nag-aabang yung ano, online nila. Any other question? Reaction? Violent reaction? Wala naman. Okay, let's pray. Tayo manalangin. Okay, Pastora Pemia, close us in prayer. At salamat o Diyos sa umaga nito, Panginoon. Ibigay mo sa amin ang puno ng kaalaman at kagalakan sa aming mga puso. Sa iyo po ang lahat ng pagpuri. Ito sa salamat sa pangalan ng anak ni Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi. Amen. God bless po. Oh.